So nasa second part pa rin tayo ng ating pag-aaral in the book of Philemon. Yung first part ay kay Paul, ang second part ay kay Philemon, at ang third part ay walang iba kay Onesimus. So nasa part 3 na tayo ng lessons from Philemon's life, healing the past, embracing the future, kung saan nakafocus tayo sa pagpapatawad, then sa reconciliation. So punta na tayo sa point number 2. What can we learn from Philemon's life? Point number 2, reconciliation. Ilan sa inyo nandito last week? Pakitaas ang kamay, lahat ng mga nandito last week. Ayan. So ibig sabihin, narinig na ninyo ang teaching patungkol sa forgiveness. Ilan sa inyo nagpatawad na? Taas ang kamay, lahat ng mga nagpatawad na. Ilan sa inyo, magpapatawad pa lang? Itaas ang kamay, mga magpapatawad pa lang. Okay. Ilan rito sa inyo, ayaw talaga magpatawad? Itaas ang kamay. Okay. Sinabi ko sa inyo that forgiveness is a choice. Anytime binibigay natin ang forgiveness, yung taong nanakit sa atin, humingi man siya ng tawad o hindi, pinili pa rin nating magpatawad. Yon ay sa subject ng forgiveness. Pero pag-usapan ang reconciliation, hindi natin binibigay kaagad ang reconciliation. Kasi magkaiba ang forgiveness sa reconciliation. Ang forgiveness ay unang hakbang papunta sa tinatawag nating healing and recovery. Pero ang reconciliation ay ibang-iba. Bakit? Ang reconciliation, nakafocus siya sa rebuilding relationships. Ito ay pagre-rebuild ng relasyon, pagre-rebuild ng pagtitiwala. Kaya yung aking statement na paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, ang pagpapatawad, ibinibigay mo anytime, pero ang pagtitiwala, hindi mo basta-basta ibibigay. Basahin natin ngayon ang verse 15 and 16 ng Philemon. Marahil nahiwalay sa iyo ng saglit upang sa kanyang pagbabalik ay hindi na kayo magkahiwalay pang muli. So sa mga hindi nakaabang, hindi nyo narinig yung mga nakaraang story ng ating pinag-aralan dito sa Book of Philemon, ito ngayon ay sulat ni Apostle Paul kay Philemon na kung saan si Philemon ay mayroong slave na ang pangalan ay Onesimus. Si Onesimus ay tumakas at nagnakaw pa kay Philemon. That time, hindi itinuturing na tao ang mga slave, sila ay isang property lang. Kaya kapag ikaw ay nagkasala, tumakas ka or nagnakaw ka sa iyong amo, ikaw ay possible na bubugbugin, ikukulong, or ipapako sa krus. Pero sa ginawa mismo ni Onesimus, ang sentensya sa kanyang ginawa ay sa pamagitan ng pagpako sa krus. So mabigat yung kasalanan niya. Dahil una sa lahat, babalik ulit tayo, sinasabi ng culture that time, sinasabi ng mga unbelievers, hindi tao ang mga slaves, sila ay property lang. Kaya nga kapag namatay yung kanilang amo, hindi makakalaya pa rin yung slave. Ipapamana yung slave sa mga anak ng kanilang amo. So pagpapasapasahan itong slave, kasi binili na siya eh. Wala na siyang karapatan sa kanyang sarili. Pero itong si Onesimus, nanampalataya sa Panginoon nung si Apostle Paul ay nasa Roma at naturuan siya ng salita ng Panginoon, nanampalataya siya sa ating Panginoon. So nalaman ni Apostle Paul na si Onesimus ay slave pala ni Philemon. Kaya nakiusap si Apostle Paul na patawarin na ni Philemon si Onesimus, at hindi lang basta patawarin, kundi kailangan ng reconciliation. Verse 16, kahit na alipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo na sa iyo. Ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi kapatid sa Panginoon. Ngayon dito sa verses 15 to 16, talagang nakiusap na si Apostle Paul. At sinabi niya kay Philemon na dapat patawarin niya na. Kung maaari lang patawarin niya na
si Onesimus at hindi lang yon, kundi piliin niya rin na makipag-reconcile. Tandaan ninyo, ang nagbe-benepisyo pagdating sa pagpapatawad, hindi yung offender, kundi ikaw na nasaktan ang nagbe-benefit kapag ikaw nagpapatawad. Ulitin ko, kapag ikaw ay nagpapatawad, di ba, ikaw ay sinaktan, bakit mo siya patatawarin kahit hindi niya deserve? Kasi ang nagbe-benepisyo ay ikaw na nagpapatawad. Kaya nga hindi lugi ang mga taong nagpapatawad. Ikaw ang lugi pag hindi ka na nagpapatawad. Bakit? Ikaw ang nakabilanggo. Ikaw ang kawawa. Kaya kailangan magpatawad tayo. Kasi kung gusto natin makapag-move forward, gusto nating ma-heal, kailangan magpatawad tayo. Impossible kasi na ma-heal tayo, impossible kasi na makarecover tayo kung hindi tayo unang magpapatawad. Kahit hindi deserve ng taong yon, kahit hindi siya humingi ng tawad, pinili pa rin nating magpatawad. Pero ibang usapan pagdating sa reconciliation. Bakit? Dahil ang usapan na rito ay ang pag-mend ng relationship. Usapan rito ang pagre-rebuild ng relationship. Usapan dito ang pagtitiwala. So, ibig sabihin ganito. Anytime, may bibigay mo ang forgiveness, pero hindi basta-basta ibinibigay ang trust. Patatawarin kita, pero hindi ko ibibigay kaagad sa iyo ang pagtitiwala. So ngayon, ano nga ba ang nire-require ng reconciliation? Last week, itinuro ko sa inyo yung mga principles ng forgiveness. Ngayon, nabanggit ko sa inyo na mahalaga na dumalo kayo ng susunod na Sunday kasi para maintindihan natin ngayon ang kaibahan ng reconciliation sa forgiveness. Kasi madalas ganito ginagawa natin, bakit tayo laging nasasaktan nagpapatawad naman tayo? Kasi hindi natin naiintindihan yung reconciliation. Tandaan ninyo, sa reconciliation, mayroon siyang nire-require. Ano ito? First is genuine repentance. Nire-require mismo ng reconciliation kung gusto natin na ma-mend ang relationship. Halimbawa, mayroong mga taong nanakit sa inyo. Pinatawad nyo sila. Ngayon, lumapit sila sa inyo at humingi sila ng tawad. Unang nire-require, unang titignan mo dyan, totoo ba siyang nagsisisi? Hindi ko sinasabing, pag hindi pala siya totoong nagsisisi, so hindi ko patatawarin. Hindi. Ang subject natin rito is reconciliation. Nakukuha ninyo? Reconciliation ito, ha? So, yung taong yon na lumapit at sinabi niyang, sorry, unang titignan mo sa kanya, ang genuine repentance. Totoo ba siyang nagsisisi? Totoo bang nagbago ang kanyang kaisipan? Tingnan ninyo si Onesimus and Philemon. Paano nating nalaman na si Philemon or si Onesimus ay nagkaroon ng tinatawag na genuine repentance? Yung totoo siyang nagsisi. Dahil siya mismo ay bumalik kay Philemon. Paano ko nalaman na si Onesimus ay bumalik kay Philemon? Mababasa natin sa Book of Colossians. Dahil dalawang letter ang idinala. Sumulat si Paul, una kay Philemon, pangalawa sa Colosas. Magkasabay ito na ginawa ni Apostle Paul. And according to the book of Colossians, ang nagdala ng dalawang sulat na ito ay walang iba kundi si Tychicus at si Onesimus. So mahirap para kay Onesimus ang bumalik sa kanyang master dahil alam niya, bagaman Kristiyano na si Philemon, baka mamayagpag yung kanyang flesh. Baka mamayagpag yung kanyang laman. Tayo rin ang mga Kristiyano, minsan hindi natin nababantayan ang ating mga sarili. Minsan umaakto na tayo na hindi Kristiyano minsan. Tama ba ako? Dahil nga nanaig ang ating emotion, nag-rule ang anger. At dahil doon, napabayaan na natin ang galit na ito, napunta na sa puot, napunta na sa sama ng loob, hanggang sa dumating sa point na gusto mo nang maghiganti. Kung ganun ang nangyari kay Philemon, isipin mo kung ikaw si Onesimus, makakabalik kaya ako? Or pagbalik ko doon, baka ikulong ako or ipako ako sa krus. Pero tingnan ninyo,
nakarating ang sulat na ito. Hindi madali rin yon sa part ni Onesimus dahil alam ni Onesimus na siya ay nagkamali. Alam niya na siya ay nagkasala. Ang kanyang pagtakas kay Philemon ay isang napakalaking kasalanan na yon. Bakit? Binili siya eh. Meron nang nagmamay-ari sa kanya. Pangalawa na masakit pang ginawa niya or matinding kasalanan ni Onesimus, nagnakaw pa siya. Pangatlo na nagawa niyang kasalanan, halimbawa 1 taon siyang tumakas. 1 taon na trabaho. So ang daming nawala sa part mismo ni Philemon. Pero tingnan ninyo, bumalik pa rin si Onesimus. Ito'y pagpapakita na tunay na nagsisisi si Onesimus. So, yung una na nire-require, pasado si Onesimus. Pangalawa, na nire-require ng reconciliation, cooperation. Sa reconciliation, nire-require ang joint effort and commitment. So ganito yon. Kailangan ng dedication and effort from both parties. Ganito, pagdating sa tinatawag nating forgiveness, kahit hindi humingi ng tawad yung tao, pinatawad natin siya. Pinili nating patawarin siya. Kahit hindi niya deserve, pinili natin na magpatawad. Ngayon, pagdating sa reconciliation, hindi pwedeng isa lang. Yung offender, kailangan niya ring makikooperate. Ito yung tinatawag nating joint cooperation, joint effort, na kung saan itong dalawa na ito nagsasabing, okay, i-rebuild natin ulit ito. Kung ang isang side ay hindi willing na masettle, then impossible ang reconciliation. Kaya marami hanggang sa forgiveness na lang talaga. Halimbawa, ako, yung offender, ang dami niyang ginawang hindi maganda sa akin, pinili ko siyang patawarin. Ngayon, kung siya ayaw niyang humingi ng tawad, hindi siya nagsosorry, impossible na ang reconciliation. Merong forgiveness, pero sa part niya at sa part ko, impossible na ang tinatawag na reconciliation. Hanggang sa forgiveness na lang talaga, sa part ko na nasaktan. Sa part niya, hindi pa siya nakakahingi ng tawad, bagaman ako, malaya na, siya hindi pa rin malaya. Nakuha ninyo? Ngayon, kung humingi siya ng tawad, so, meron ng repentance. Pangalawa, kailangan na siyang mag-effort ngayon. Kailangan meron siyang patunayan. Kailangan maging willing siya na maayos, magpaayos. Dahil siya ang nanakit, dahil siya ang nanira ng relasyon. Pangatlo na nire-require, intentionality. So, kailangan ng action. Halimbawa, napilay ka, or itong kamay mo, napilay. So, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba? Hindi, meron kang action na gagawin. Tama ba ako? Siyempre, punta ka sa doktor para maayos. Ganon din sa relationship. Para maayos, kailangan ng tinatawag nating planned effort. Kailangan na mag-effort ngayon. Kailangan gumawa ka ngayon ng paraan. Ngayon, tignan ninyo si Apostle Paul. In-encourage niya si Philemon na magpatawad. Ganon din kay Onesimus, sinabi niyang humingi ng tawad din si Onesimus. Ngayon, sinabi ng Apostle Paul, tatanggapin mo siya, Philemon, hindi na lang isang alipin, kundi bilang kapatid sa Panginoon. So dito, makikita na natin ngayon ang strategy ni Apostle Paul. Kapansin-pansin ang kanyang strategy sa pag-mend ng relationship ng dalawang taong ito. Nirecognize ni Apostle Paul ang pagkakamali mismo ni Onesimus. Na responsibilidad talaga ni Onesimus yung kanyang past mistakes. Yung kanyang mga nakaraan ng pagkakamali, yung kanyang mga nakaraan na pagkakasala. So sinabi ni Apostle Paul kay Philemon, Philemon, alam ko na nagkasala si Onesimus. Alam ko na isang kasalanan yung kanyang pagtakas. Kaya nga mahalaga talaga yung aminin yung nagawang kasalanan. Aminin yung mali.
Pangalawa na makikita natin, focuses on new relationships. Ano ginawa ni Apostle Paul rito? Yung pangalawang strategy niya. Hindi na lang siya nakafocus sa relationship between the employer and the employee, kundi ang pagiging kapatid na sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, hindi na lang siya alipin mo. Hindi sinabi ni Apostle Paul, dahil siya kapatid mo sa Panginoon, hindi mo na siya alipin. Hindi. Sinabi ni Apostle Paul ay ganito, hindi na lang siya alipin mo, kundi ngayon ay kapatid mo na siya sa Panginoon. Ito paalala ko sa mga employees, lalo na pag Christian ang inyong employer. Lalo nyong sipagan ang inyong pagtatrabaho, lalo nyong ibigay ang inyong best, kasi Christian yung, ang inyong amo eh. Yun ang itinuro ng salita ng Diyos. Kaya ang itinuturo na Apostle Paul rito, dahil sa meron silang bagong relationship, ang pagtatrabaho na ni Onesimus, mas maging kapaki-pakinabang. Kaya nga sinabi na Apostle Paul kay Philemon, Philemon, umalis siyang walang kwenta, pero babalik siyang kapaki-pakinabang sa iyo. Bakit? Bakit nasabi yun na Apostle Paul? Una, tinuruan siya ni Apostle Paul. Pangalawa, kapaki-pakinabang sa ministry ni Apostle Paul si Onesimus. Pangatlo, asks for forgiveness. Hiniling ni Apostle Paul na patawarin na ni Philemon si Onesimus. Hindi lamang si Onesimus ang hihingi ng tawad, kundi sa part naman ni Philemon, magpatawad siya. Si Onesimus hihingi ng tawad, sa part naman ni Philemon, magpapatawad siya. Yun ang kahalagan ng reconciliation. Kasi sa forgiveness, madalas ganito lang, patatawarin ko siya kahit hindi siya nagpatawad. Ngayon, pag ang plano, ang goal ay reconciliation, hindi lang basta ako nagpatawad, siya naman din hihingi ngayon ng tawad sa akin. Nakuha ninyo? Lagi nating isipin, ako'y mananampalataya na, ako'y anak na ng Diyos. At dapat i-represent ko na maayos ang Panginoon. Mag-behave ako bilang isang anak ng Diyos. And fourth is, offers restitution. Ano bang ginawa ni Onesimus? Yung kanyang pagtakas, napakalaki na ng utang ni Onesimus sa kanyang master. Yung kanyang pagnanakaw, sobrang laki na rin nun. At yung pagtatrabaho niya na, yung hindi na siya nagtrabaho dahil sa kanyang pagtakas, ipagpalagay natin 1 taon na tumakas si Onesimus or 2 taon. Isipin mo yung laking kawalan nun para kay Philemon. So anong sinabi na Apostle Paul? Sinabi na Apostle Paul ay ganito, Philemon, ako na magbabayad ng lahat ng utang ni Onesimus. Walang pambayad si Onesimus. Hindi sinabi ng Apostle Paul, kalimutan mo na yon. Hindi. Alam niya na kailangan ng restitution. Kailangan ibalik niya yung mga nawala. Pero walang kakayanan itong si Onesimus. At dahil sa meron namang kakayanan si Apostle Paul, inilagay niya na yung kanyang sarili, kinuha niya na yung responsibilidad at sinabi niya kay Philemon, Philemon, ako na ang magbabayad sa anumang mga pagkukulang, mga pagkakautang ni Onesimus sa iyo. Bakit yun ang sinabi ng Apostle Paul? Kasi ang heart ng Apostle Paul hindi lamang hanggang forgiveness, kundi muling ma-rebuild ang kanilang relationship bilang mga kapatid sa Panginoon. So ano naman sa part natin na mga nagpapatawad? Ilan sa inyo na sinaktan ng kanyang kapwa? Pakitaas ang kamay. Mas malalim ang sugat na iniiwan kapag mas malapit yung taong nanakit sa atin. Tama ba ako? Ibang usapan yun, ibang level ng sakit. Kapag yung taong pinagkatiwalaan mo, mahal mo yung taong yon, tapos siya pa ang nag-let down sa'yo, siya pa ang nanakit talaga sa'yo, siya pa talaga ang tumalikod sa'yo, iba ang lalim ng sugat na yon. Kaya nga nasabi ko nun sa inyo sa principles ng forgiveness, ito ay proseso. Hindi ko sinasabing, so hindi siya automatic. Hindi, automatic ang pagpapatawad. Nung sinabi kong ang forgiveness ay process, yung pain ang pinopoint out ko. Pinipili kong magpatawad, pero yung sakit nandun pa rin eh. Nandun pa rin ang sakit. Mas malalim ang sugat, mas matagal na panahon na mag-heal yung sugat na yon.
So proseso talaga, matagal talaga yun. So every time na naaalala natin, nasasaktan pa rin tayo. Kaya nga, pinili pa rin natin magpatawad dahil, naalala ninyo, ang itinuro ng Panginoong Hesus, ang pagpapatawad natin is 70 times 7. It means maging generous tayo at ang ating pagpapatawad ay unlimited. So, sa part naman natin na nagpapatawad, i-acknowledge natin yung past hurt. Hindi dapat tayo in denial Kasi minsan tayo sinasabi natin, okay lang yun, hindi naman ako nasaktan. Pero masakit para sa atin. Alam ninyo, hindi masama na aminin mo na nasaktan ka. Na binigo ka, na nilet down ka ng tao na yon. Kasi tayo naman, meron tayong emotion. Kaya huwag tayong maging in denial. Huwag tayong magsinungaling sa sarili natin. Huwag nyo na natin dayain ang sarili natin. Ako pag nasaktan, inaamin ko talaga nasaktan ako. Inaamin ko talaga nasaktan ako. Kasi hindi naman isang kakarnalan pag tayo nasasaktan. Ang pinopoint ko'y ganito, magkaiba yung nasaktan ka sa naging bitter ka. Kasi lahat naman tayo may emotion. Pag nagsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, or ikaw ay pinagsalitaan ng hindi maganda, nasasaktan ka. Pero nasa choice mo kung sasama loob mo, kung magagalit ka, yung ibig kong sabihin na galit ay makalamang galit. Hindi siya maka-Diyos na galit. Kasi meron maka-Diyos na galit. Meron ding destructive na galit. At pag hindi natin nabantayan ito, napupunta siya talaga sa bitterness at pagkatapos sa revenge. Kaya maganda talaga, i-acknowledge natin, nasaktan tayo. Nasaktan tayo. Kaya pag nagpe-pray ako, meron na nakit sa akin, sinasabi ko sa Lord, Lord, aminin ko po, nasaktan po talaga ako. Doon sa sinabi, nasaktan po talaga ako. Doon sa ginawa sa akin, aminin ko po, Lord, nasaktan po ako. Kapag nagpe-pray kayo, hindi masama na sabihin mo sa Lord yon. Alam ni Lord yon. Yun ay isang pag-amin talaga na hindi mo talaga kaya kung wala si Lord Kaya mahalaga na i-acknowledge natin yung mga sinabi ng mga tao na nasaktan tayo. Naamin natin na nasaktan talaga tayo. Hindi lang yon, kundi ina-embrace na natin ngayon yung bagong perspective. Kasi sinabi mismo ni Paul kay Philemon ay ganito. Sabi niya, Philemon, si Onesimus, hindi na lang siya alipin. Siya ay kapatid na sa Panginoon. Yun ang perspective. Yun yung bagong perspective. Tinuturo na po sa Paul na tingnan mo ngayon, itong si Onesimus, hindi lang bilang isang alipin mo, kundi bilang kapatid mo sa Panginoon. Ganito dapat ang perspective natin. Na tinitignan natin ang mga kapatid sa Panginoon, bilang kapwa ko mananampalataya. At hindi lang yon. Dahil ako ay anak na ng Diyos, pinipili ko na magpatawad. Yun yung bagong perspective natin. Kasi ang mundo ay nagsasabing, patawarin lang natin yung mga may deserve na patawarin, pero yung mga hindi deserve, wag nating patawarin. Hindi ganun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kasi meron tayong bagong perspective, ang biblical perspective. Deserve o hindi deserve, magpapatawad tayo. Ngayon, pagdating sa reconciliation, pinipili ko na makipag-reconcile dahil sa ako ngayon ay isa ng mananampalataya, isang disciple ni Jesus Christ at isang anak ng Diyos. Hindi lang yun, kundi i-extend natin ang forgiveness. Ibig sabihin, pag sinabi kong extend forgiveness ay ganito, hindi na ako mag-hold ng grudge. Hindi ko hahayaan na manatili ang sama ng loob sa aking puso. Kasi pag namuo ang sama ng loob sa ating puso, apektado talaga ang spiritual walk natin. Hindi lang ang walk natin, kundi pati ang pananalita natin nababago din. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos na hindi natin talaga maitatago ng matagal. Ang sama ng loob, lalabas at lalabas talaga sa bibig ng isang tao. Kaya kailangan napiliin pa rin natin ang magpatawad. So ngayon, balik tayo ngayon dito sa nire-require ng reconciliation. Ano pa ang nire-require ng reconciliation? Humility. So ito lagi titignan natin. Kapag merong mga taong nanakit sa atin, yung offender, kailangan makita natin itong apat na ito. At ang pang-apat, makita natin ang humility. Ang humility ay essential yan sa reconciliation.
Hindi pwedeng hanggang doon lang sa 3. Hindi lang hanggang sa repentance kasi hindi naman talaga complete without humility. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin ang 4 na ito. Hindi mo pwedeng sabihin na 3 lang, hindi na pwede yung isa. Hindi, dapat itong 4 na ito makita mismo sa offender, sa taong gusto na makipag-reconcile. Sa mga nasaktan, ito titignan ninyo. Doon sa mga taong gusto na makipag-reconcile, gusto uling maayos yung relasyon. Kasi sila nga nanakit eh. So ito yung titignan ninyo sa kanila. Ito yung nire-require talaga ng reconciliation. Pag wala itong ingredients na ito, itong 4 na ingredients na ito, then impossible ang reconciliation. Kaya nung sinabi mismo ni Apostle Paul kay Onesimus, bumalik ka sa iyong master. Yung pagbalik mismo ni Onesimus ay pagpapakita ng humility. Sa part din naman ni Philemon, yung kanyang pagtanggap ay pagpapakita rin ng humility. So sa relasyon ng dalawang ito, makikita na natin ngayon na mayroong namagitan sa kanila. Kaya nga sa reconciliation, mayroon at mayroong namamagitan. Si Apostle Paul namagitan. At makikita natin ang humility ni Apostle Paul dyan. Hindi ginamit ni Apostle Paul ang kanyang pagiging apostol. Kaya nga, hindi siya nag-command, kundi nakiusap siya kay Philemon. Kung tutusin mo, ang taas ng posisyon ni Apostle Paul. Si Philemon ay isang pastor ng isang house church sa Colossus. So mas mataas si Apostle Paul dahil siya ang apostol ng mga hentil. At dahil siya ang apostol ng mga hentil, siya talaga ang kinikilala na mataas. Pero tignan ninyo, hindi niya ginamit yung kanyang position, yung kanyang authority, kundi ang kanyang ginamit bilang kapatid at kapwa manggagawa sa Panginoon. Nakikiusap ako, Philemon, natanggapin mo na si Onesimus. Yun ay humility. Sa part din ni Philemon, mataas ang posisyon ni Philemon dahil siya'y master. At pangalawa, hindi lamang siya basta master sa paningin ng mundo, pagdating sa Kristyanismo, siya ay isang pastor. At hindi lamang yon, pagdating naman sa achievements, siya ay mayamang tao. So bakit niya patatawarin ang isang slave? Napakababang uri. Pero alam niyong ginawa ni Philemon, nag-humble siya. Paano ko nalaman na nag-humble? Paano ko nalaman na nagpatawad at nagkaroon ng reconciliation? Dahil kung hindi nagkaroon ng forgiveness and reconciliation between Philemon and Onesimus, then wala tayong nababasang book of Philemon. Kasi babasahin ito, una ibibigay ito kay Philemon, then babasahin ito sa local church. Itong sulat na ito, bagaman personal ito. Hindi pinunit ni Philemon, hindi sinunog ni Philemon ang letter na ito. Kaya makikita natin ang humility sa part din ni Philemon. So ngayon, eto ngayon nakita na natin ang nire-require pagdating sa reconciliation. Paano tayo ngayon mag-move from forgiveness to reconciliation? Sinabi ko sa inyo kanina na hindi lahat nakikipag-reconcile, pero kailangan alam din natin ang mga principles para mag-move tayo from forgiveness to reconciliation. So, paano tayo mag-move from forgiveness to reconciliation? Una sa lahat, tingnan muna natin sa part ng mga offender. Sa mga nanakit. Possible din naman na kayo rin ay nanakit sa inyong kapwa. Tama ba ako? Hindi lang tayo yung nasaktan, baka nanakit na rin tayo sa ating kapwa. So tignan natin ang part ngayon ng mga offender. First is take responsibility. The person who hurt someone needs to admit their mistakes. Aminin naman nila na ang kanilang pagkakamali. Kung ikaw nanakit, sinaktan mo ang iyong kapwa, ang kapatid sa Panginoon, ang kaibigan mo, then aminin mo na nagkamali ka. Kaya mahalaga yung pagsasabi ng sorry. Yung pagsasabing patawad.
Hindi yung pag merong yung may nangaroling sa inyo patawad, hindi yun ang ibig sabihin. Yung lumalapit yung tao sa inyo at humihingi siya ng tawad, yun yung pinopoint ko. Ngayon, madalas kasi ganito, yung ginagawa ng mga offender. Sorry ha, ikaw naman kasi. Ay, hindi pwede yun. Hindi sorry kung mayroong excuses. Mayroong paninisi. Kaya iwasan nyo pag kayo offender, halimbawa, hihingi kayo ng tawad. Huwag mong sabihin na, patawad ha, ikaw naman kasi, kung salita ka naman kasi ng salita, kaya ano nasasabi yun eh. Tandaan ninyo, hindi totoong pagsisisi kung naninisi. Hindi totoong pagsisisi yun. Kaya, kailangan ang pag-amin. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ng pag-amin. May nabasa nga akong post, sabi niya ganito eh, nasa pag-amin ang paggaling. Totoo naman yun eh. Kung gusto mo mahil, di ba, ikaw ang nakagawa ng hindi maganda, aminin mo. Aminin mo. Kung gusto mo ring gumaling. Eh yung nagpatawad, gumaling na yun eh. Eh ikaw na nanakit, gusto mong gumaling, then umamin ka. Kahit masakit. Kahit may isip na, baka masaktan siya, alam ninyo, mahalaga na maging honest tayo. Sabihin natin ang totoo. Kasi nga, paano ulit magtitiwala ang isang tao sa iyo pag sasabihin mo lang yung kalahati at itatago mo yung kalahati? Kaya ulitin ko, nasa pag-amin ang paggaling. Pangalawa, rebuild trust. So yung mga nanakit, kailangan i-prove nila na sila'y katiwa-tiwala. Kaya nga, ang pagpapatawad at pagtitiwala magkaiba. Ang pagpapatawad, ibinibigay mo anytime. Pero ang pagtitiwala, ine-earned yan. Pinagtatrabahuhan yan. Hindi automatic ang pagtitiwala. Ulitin ko, hindi automatic ang pagtitiwala. Ang pagpapatawad, choice natin, pinili natin magpatawad, kahit hindi niya deserve, kahit hindi siya humihingi ng tawad. Pero pagdating sa pagtitiwala, hindi siya automatic. Patunayan mo, ipakita mo na mapagkakatiwalaan ka. So anong involved doon? Involved dyan yung expressing regret for the harm done. So yung taong nanakit, talagang aaminin niya, talagang nasaktan kita sa aking mga sinabi, sa aking mga nagawa sa iyo. So kailangan nilang talagang mag-humble dyan. At gagawa sila ng paraan para maayos ang lahat. Aminin nila talagang nanakit sila. So pag ikaw naman nanakit, aminin mo dun sa tao na sinaktan mo talaga siya. Na nakapagsalita ka ng hindi maganda, nakapag-comment ka ng hindi maganda, nakapag-chismis ka. Sa mga tao naman na nanakit sa'yo, yun din ang hahanapin mo. Hindi lamang yun, making things right. So yung taong nakagawa ng hindi maganda sa'yo, kailangan i-fix niya yung situation na kung saan kailangan maayos ito. Tignan ninyo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Mayroong isang tao na itinuturing sa isang city na talagang siya'y isang makasalanan. Isa siyang outcast. Ang pangalan niya ay Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang chief tax collector. So pag ikaw ay chief tax collector, ay hindi lang basta mayaman. Mayaman na mayaman ang tao na yan. Kasi mas malaki pa yung kanyang natatanggap under the table kaysa sweldo niya. Kasi nagtatrabaho siya sa BIR. Kaya pag ikaw tax collector that time, mayaman ka. Pero pag chief tax collector, aba, ibang usapan yan. Kaya outcast itong si Zacchaeus. Bagaman marami siyang pera, bagaman siya mayaman, alam na mga tao, loko-loko yan.
Nung sinabi ng Panginoon kay Zacchaeus, bumaba ka dyan at tutuloy ako ngayon sa bahay mo. Alam niyo, sabi ng mga tao, nakikituloy si Jesus sa taong makasalanan, sa isang outcast. So, tumuloy si Lord sa bahay ni Zacchaeus, then pinakain ni Zacchaeus ang Panginoon at ang mga disciples. Habang nandoon sila, na kumakain, tumayo itong si Zacchaeus. Sabi niya, Panginoon, kung meron akong nadaya, ibabalik ko ng makaapat na ibayo. 4 times. Because under the Mosaic law, pag nahuli kang nagnakaw ng isang tupa, papalitan mo yon ng 4 na tupa. Hindi po pwedeng hindi mo papapalitan yan. Nakakulong ka, hindi ka makakalaya hanggat hindi mo na ibabalik ng 4 times yung ninakaw mo. Parang ang ganda, no? Ninakawan ka ng isang Fortuner. Yun ang Mosaic law eh. Ninakawan ka ng isang Fortuner, nahuli ka, ibalik mo yon ng 4 na Fortuner. Ninakawan ka ng isang iPad, nahuli yung nagnakaw, balik niya yun ng 4. Parang di ka na natatakot mag-iwan ng gamit mo no? Sige, nakawin nyo lang yan, babalik yan ng 4 times. Then sinabi mismo ni Zacchaeus, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa mga mahihirap. Doon sa isang statement niya na ibabalik ko ng makaapat na ibayo, that is restitution. Ganon din ang ginawa mismo ni Jacob sa kanyang kuya na si Iso. Totoo, sa una, nabili mismo ni Jacob ang birthright. Pero dun sa pangalawa, dinaya niya talaga ang kanyang kuya. Nagpanggap siya na siya si Iso. Sinabi ni Isaac, sino ka? Sabi niya, ako si Iso, bagaman siya si Jacob. Nandaya siya. So sa galit mismo ni Iso, sabi niya, kapag namatay na ang aming tatay, papatayin ko si Jacob. Natakot si Jacob. So tumakas si Jacob. After ng mga ilang dekada, bumalik ngayon si Jacob. Ngayon, hindi lang basta't humingi ng tawad si Jacob kay Iso, kundi gusto niya na muli na ma-rebuild yung trust, ma-rebuild ang relationship. So anong ginawa ni Jacob? Nagbigay siya ng kanyang mga tupa, mga kambing, mga baka, camel. Na sinasabi mismo ni Jacob, handa akong ma-rebuild ang ating relationship. Kaya hindi madali talaga pagdating sa reconciliation. Third, consistent behavior. Kailangan yung nanakit, ipakita niya naman na maayos siya at umayos siya. Kailangan merong pagbabago. Alam niyo yung mga nanakit sa inyo at sinabi nila makipag-reconcile sila sa inyo at hindi umaayos ang pag-uugali, impossible ang reconciliation. Hindi magwo-work ang reconciliation kung walang pagbabago yung ugali ng offender. Kailangan patunayan niya yun. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Kailangan makita ang tiwala talaga sa kanya. Dapat seryoso siya na ma-regain ang trust. Hindi yung, patawarin mo ako, then magtiwala ka na. Hindi, patatawarin kita, pero yung pagtitiwala, ipakita mo sa akin. Ang yung ugali, maayos ba? Umaayos ba? Or the same pa rin? So hanggang forgiveness lang talaga yon. Kung hindi umaayos ang ugali ng taong yon. Ngayon, sa atin naman na nasaktan, taas ang kamay, lahat ng mga nasaktan, pakitaas ang kamay. Ito, turo ko naman sa inyo kung anong gagawin ninyo. Sa mga nasaktan, sa mga sinaktan, at sa mga sasaktan pa. Tandaan ninyo, nandito tayo sa fallen world. Expected na yan na meron at merong mga taong mananakit sa atin. Kaya sinasabi ko sa inyo ang realidad. Mahalaga na i-prepare na natin ang sarili natin sa mga bagay na ito. So ano yung mga dapat natin gawin? Evaluate.
Evaluate natin. Evaluate natin yung action ng taong nanakit sa atin. Yun nga sinabi ko sa inyo, tingnan natin, meron bang pagbabago sa kanyang ugali? Yung kanya bang sinasabi ay nakamatch dun sa kanyang gawa? Pag hindi nakamatch, yung kanyang sinasabi dun sa kanyang gawa, ay wala na, bagsak na kaagad. Pero kung nakikita mo, yung kanyang sinasabi at yung kanyang gawa, nagmamatch. Aba, unti-unti, mariregain na ang trust. Unti-unti, nagkakaroon na talaga ng reconciliation. Ibig sabihin, umuusad na. Nakukuhanin nyo, umuusad na. Pangalawa, na dapat naman natin gawin, set boundaries. Mahalaga na mag-set tayo ng boundary. Anong ibig kong sabihin? Ano ang ine-expect mo doon sa taong nanakit sa'yo? Mahalaga, mag-set ka ng boundary. Kung hindi ka mag-set ng boundary, sasaktan ka ulit niyan. Lalamangan ka ulit niyan. Gagawang ka na naman ng hindi maganda niyan. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng boundary. Malusog na boundary. Parang sa bahay naman natin, bakit tayo merong gate? Yun ay paglalagay natin ng boundary para hindi kung sino-sino ang pumapasok. Kasi maraming mga intruders So kailangan meron tayong boundary. So yung sa pagsaset natin ng boundary, ibig ko sabihin rito, pagga-guard ng ating heart. Para hindi tayo ulit saktan or gawan ng masama ng taong ito. Kaya nga sinabi ko sa inyo, wag niyong ibibigay basta-basta ang inyong pagtitiwala. Kailangan niyong i-guard maigi ang inyong puso. Pag hindi kayo nag-set ng boundary at sinaktan kayo ulit ng tao na yon, ibig sabihin, hindi ka natuto. Pangatlo, watch progress. I-check mo, maigi kung itong taong ito hanggang sa una lang ba magaling? Yung sinabi niyang magbabago ako, baka yung unang buwan lang nagbago, pero yung mga sumunod na buwan ay hindi na. Yung iba kasi, isang buwan pa lang, ibinigay mo na tiwala mo, hindi pwede yun. Sabi ko nga sa inyo, matagal yan Mas malalim yung sakit ng kanyang ginawa. Yung pagbebetray ng trust, aba, matagal na usapan yan, matagal na proseso yan ng pagtitiwala. So kailangan talagang bantayan mo, hindi lang isang buwan. Tingnan mo, yung sinabi niyang magbago siya, isang buwan, okay naman. Sumunod na buwan, hindi na, walang progress. Hindi tama yon. Next is, be open to vulnerability. Alam niyo, pagre-risk pa rin ang pagbibuild ng relationship. Pagre-risk ito Kasi, lalo na pag nasaktan ka, vulnerable ka talaga. Ngayon, sa pagiging open at honest natin about sa ating mga struggles, sa ating mga takot, sa ating mga doubts, nakikreate tayo ng safe space para sa iba at para sa atin. Yun ang kagandahan diyan. Ito, malaking tulong ito sa atin para sa pag-build or pagre-rebuild ng trust, ng empathy, at understanding, kung saan ito ay kailangan para sa proseso ng reconciliation. Number 3, para mag-move from forgiveness to reconciliation, ask for help. Kailangan nyo ng tulong. Tignan nyo si Apostle Paul. Siya'y tumulong para ma-rebuild ang relationship between Philemon and Onesimus. Anong kanyang ginawa? Nag-intervene siya. Ang reconciliation, hindi kasi madali yan So, involved dito ang third party. Yung binabanggit kong third party, katulad ni Apostle Paul, siya ang naging mediator, siya ang naging tulay para maayos yung dalawa. Hindi rin madali sa part ng Apostle Paul Kasi si Apostle Paul mismo, talagang nag-effort din siya. Gumastos pa nga si Apostle Paul para maayos lang ang relationship ng dalawang taong ito. At sinabi ni Apostle Paul, paglaya ko, pupunta ako dyan, paghandaan nyo na ako ng tirahan ko, ng pag-i-stayan ko. So titignan talaga na Apostle Paul yung progress, o naging okay ba ito, nakatulong ba talaga siya sa dalawang ito, nag-work ba talaga ito, at possible na nag-work talaga ito. Sa napakahalaga ng katulad ni Paul, mayroong tulay, mayroong naging mediator, mayroong namagitan, mayroong tumulong sa kanila. Kaya napakahalaga na mayroong mga spiritual leaders na tumutulong sa atin. Hindi lamang hanggang sa prayer, kundi kung halimbawa ganito, nasira ang relationship at
parehas yung dalawa na gusto na maayos, mahalaga talaga yung mayroong namamagitan. Okay? Ngayon, kung ayaw naman nung isa, impossible nga, hanggang sa forgiveness lang yon. Pero wala pang reconciliation. Ngayon, pag nakikita mo na both parties ay talagang ikinumit na nila ang kanilang sarili na muling maayos ang relationship, lalo na yung offender na nangako na gagawin ko na ang aking best para bumalik yung tiwala niya sa akin, then kailangan mismo ng tulong ng isang leader. Kasi ito rin ang mag-check, kumusta ang relationship? Kumusta na ang relationship? Kumusta ang growth? Meron bang progress? So hindi lang yung na-offend ang mag-check, mag-i-evaluate, kundi maging yung tutulong, yung namamagitan. So mga kapatid ko, sa mga nanakit sa inyo, sa mga nag-offend sa inyo, at willing naman ang mga offender na ito na makipag-ayos at sila'y mag-humble sa inyo, then, bakit hindi ka rin humakbang? Sabi ko nga sa inyo, mahirap ang reconciliation. Hindi siya talaga madali. Pero, paano ka makaka-second step kung walang first step? Kailangan mo munang humakbang. Tandaan ninyo, by God's grace, maayos ang lahat. Katulad ng kay Laban at kay Jacob, hindi naging maganda ang relationship ng magbiyanan na ito. Nilamangan ni Laban si Jacob. Ginawan din ng hindi maganda ni Jacob si Laban. Pero sa bandang huli, makikita natin ang pagkilos mismo ng Diyos. Very obvious ang pagkilos ng Diyos. At yung dalawang ito, pumasok sila sa covenant na kung saan hindi nila sasaktan ang isa't isa. So ang goal is hindi lamang hanggang forgiveness, kundi ang reconciliation. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga mahal sa buhay ninyo, at gusto naman nila talaga makipag-ayos, gusto nilang ma-rebuild ang trust, then go for it. Amen? Sa mga may asawa na nasira ang trust at gusto naman ng inyong asawa na maging maayos ulit at talagang siya'y nagsisisi, then tanggapin mo. I-rebuild ang trust. I pray na mag-grow tayo. Hindi lamang sa forgiveness, kundi sa reconciliation. Habang work out ang lahat ng ito, unti-unti nakikita mo ang progress mo bilang isang Kristiyano. So sa lahat ng mga sinaktan, I pray ang healing ng Panginoon sa inyo. Gaano man kalalim ito, tandaan ninyo, meron tayong great physician. Ang ating Diyos, ang ating dakilang manggagamot. Sa mga relationship na nasira, I pray na ma-mend ito. So, kung isa-summarize natin ang message na ito, makikita natin ang tatlong bagay. First is repentance, second is forgiveness, and third is making amends.